Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon or gabi. Saan man sulok ng mundo. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like at share. No? At sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. So, yung topic natin ngayon ito, breaking news 36 minutes ago, sabi ng Manila Bulletin. Ito, oh. So, ano yan? Ito. Si Delilah de Lima Dilibog, acquitted na daw doon sa Muntinlupa RTC Branch 206. So, ito na. Has acquitted former Senator Laila de Lima in her last remaining drug case after more than 7 years. On June 24, the court granted her demurrer or evidence to dismiss the case. She is now acquitted in all 3 drug cases for conspiracy to commit illegal drug trading filed by the DOJ in 2017 under the Duterte administration. Obvious ba? Mga lalabs, mga fights, hindi na po ito ikinakagulat ngayon. Matagal na po ito eh. Dapat, pinapatagal lang kunwari ang administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon patagal-tagalin muna ilang buwan. Bago totally dismissed ang kaso ni de Lima. Bakit? Pinalaya ito si de Lima ngayon under Bongbong Marcos administration dahil gagamitin si de Lima sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Either ito yung ipalit dyan kay Boyeng Rimulya na ilang buwan na nating hinahanap ngayon na hindi nagpapakita ng live sa mainstream media. O hindi natin alam, baka patay na iyon. Or baka naghihingalo sa ospital na oxygen na lang ang bumubuhay kay Boboyeng. Hindi natin alam dahil itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay hindi nagsasabi ng totoo. So, abangers po tayo dito mga lalabs, mga vayots, sa pag-anunsyo na naman ni Bongbong Marcos na si de Lima ang Chief Justice. Ano ba ito? Diyan sa secretary, may magiging siya sa Department of Justice. Secretary sa DOJ. Ito yung ating next aabangan. So, hindi na po ito nakakagulat. Dahil malaking gamit si de Lima ngayong administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nga nais ng Marcos Jr. administrasyon na pabagsakin ang mga Duterte. At si de Lima ang number 1 dyan. Gagamitin nila at the rest of itong mga makakaliwang grupo dyan sa tawag dito sa Congress, yung Makabayan Black, ACT Teachers Party List, at saka yung Gabriela, no, na link sila sa CPP, NPA, NDF na komunistang teroristang CPP, no? So, sino yung isunod? Dahil tandaan ninyo, parang 2 weeks ago yata, something ganyan, no? Or 3 weeks ago, si Kerwin Espinosa, di ba? Acquit din siya ng parang 2 kaso doon sa Leyte. O ano ba sila? Drug lord din yun. So, lahat ng mga may kasong drug lords ngayon, ng mga lords, ito yung sinasabi ni ni Percy Lapid, kaya siya pinapatay. Dahil sabi nga niya, yung administrasyon ni Bongbong Marcos, i-search ninyo sa YouTube, yung Lapid Fire, August 1, 2022. Yan. Ang sinabi doon ni Percy Lapid, ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay papunta nga sa bangin. Nahulog na nga sa bangin. Dahil lahat ng klase ng mga lords, na mga pangit na lords ay nakapasok sa administrasyon ni Bongbong Marcos at magtatagumpay sila at hindi nagkamali si Percy Lapid dito.
Kaya nga siya pinapatay eh. Napasukan daw ng mga drug lords, gambling lords, mga mamamatay tao, mga smugglers. Eh, yun din yung pumatay sa kanya. Yung mininsyon niya. So, ngayon, dito kay Dilima, tapos na siya. So, magdiwang na ngayon si Dilima. Eh, di ba, nung last, pa nga to inaasahan to, in-expect to last year pa, September 2023. Pa ito inaasahan. Pero, inuutay-utay nga lang ng administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos para hindi po makakahalata ang Pilipino, ang mga Pilipino. Hindi naman po tayo bogo talaga na as in na lang yun. Hindi makahalata sa ganitong gawain ng siyempre magkasabot sila si Boyeng, Dilima na to, kasi dilawan to eh. Magkaibigan si Dilima, sila sino ba yan? Liza Marcos, at yung si Paquito Ochoa na hindi talaga sinasabi na nasa Malacanang since pag-upo ni Bongbong Marcos noong July 1. Sinabi ni Percy Lapid mismo. Andyan si Paquito Ochoa, naka-opisina or pareho sila ng law firm ni Liza Marcos. At yun din, si Ochoa din yun, of course, kasi hindi niya pwede pabayaan si Bong Navarro makulong. At ito din sila Dilima dati, nung panahon ni Pinoy, ang tumulong kay Bong Navarro. Kasi siya yung DOJ secretary noon. So, sinunod dito, si Kerwin Paruhinog ba? Or yung napapabalita ni Maharlika na parang natabunan na eh. Yung Ampatuan. Awangan yan. Nasabi ni Maharlika ayon sa kanyang mga puting ahas sa Malacanang ay palalayain or patatakasin ang Ampatuan. Yung isang, si Saldi Ampatuan ba yun? O sino ba yung Ampatuan na yun na tawag dito, palalayain. So, hanapin ko yun kung hindi ko pa iyon na-delete. So, palalayain iyon para maghasik ng lagim doon sa kanilang lugar sa Cotabato. Tatakot-takutin doon ang mga botante. Kagaya, kung hindi kayo boboto, mauulit yung nangyari noon na pinagbabak ko na lang yung mga patay dahil pinagchichinso, mga kung ano-anong nangyari doon sa Cotabato area ng Ampatuan. Kaya yan, palalayain to lahat ng mga high profile inmates, palalayain to under Marcos administration, kasi gagamitin ito next year sa election at sa 2028 presidential election. Dahil ito, gaya ng sinasabi ko, ulitin ko, ito sila ang maghahasik ng lagim. So, abangan po natin na ngayon, Laila de Lima. Either yung next dyan, Kerwin Espinosa, or itong Saldi Ampatuan ba yun, or Paruhinog. Abangan yan, abangan. Hindi malabo, makalaya silang lahat under Bongbong administration. Nakalaya nga si di ba na kung sa Pilipinas kung meron pa lang tawag dito death penalty, meron yun sana ang una yung kaibigan nila na si Mark Anthony Sayarot, di ba, na nag-export ng 2 toneladang pinagbabawal na gamot doon sa Australia, na huli ng Australian Federal Police. Nakalaya nga yun na kung tutuusin kung walang walang death penalty sa Pilipinas, mga 300 years yun dapat makulong. Wala, malaya ngayon. Kaya lahat ng ngayon, mga drug lords sa Pilipinas, mga high profile inmates ngayon, palalayain yan ni Bongbong Marcos or under Bongbong Marcos administration, dahil gagamitin ang mga ito sa 2025, ulitin ko, senatorial election at 2028 presidential election laban sa mga Duterte. Yun. So, hindi na po ikapagtaka si Dilima kung
laya na nang sa lahat ng kanyang 3 kaso ngayon. Expected na po iyan. Pinabagal lang, pinatagal lang.